once again, good morning mga guys. At sana pinapanood nyo ang ating video. Sa ngayon guys ay re-reveal na natin yung pangalawang dahilan kung bakit nagiging matagtag yung buhos kahit na ginamitan ng paver. Ito yung pangalawang dahilan kasi nung una yung diniscuss natin is regarding doon sa string line installation. Yung string line, di ba, kung ito ay loose ay matagtag siya dahil nga pag natapatan ng sensor arm yung string line, ang nangyayari nagsasag lalo pagka hindi ito gaanong batak. So ito ngayon guys, during operation papakita natin kung bakit isang dahilan nito ay magiging matagtag. Yung aming mga binubuhusan ngayon, at ngayon ay i-reveal natin kung yung pangalawa. Dahil during operation nagkakaroon din ng factor kung saan yung finish ng concrete paver na nga ito pero nagiging matagtag. Doon sa string line kasi na nagsasag siya, malalaman nyo every 4.5 or every 10 meters natagtag siya. So parang uniform yung distance. Pag nakadaan na dyan si startle or sa mga ibang lugar na kung saan ay nagkaroon ng matagtag. Ang isang tanda ko na isang matagtag ay doon sa Antique since 2002. Naging matagtag yon at hindi nagturuan ng may mga turuan sa operation, during operation at saka sa sorby at saka machine. Sa machine meron tayo re-rebuild din yung pangatlo. So wait kayo doon mga guys at re-rebuild natin kung ano yung nagiging factor pagka hindi maganda yung pagkaka-install mo rin sa machine. Nagiging factor din to. So tignan natin guys, lapitan natin yung paver at i-reveal natin yung dahilan pang isa kung bakit nagiging matagtag yung konkreto kahit na paver na ang ginamit. So itong bubuhusan na to guys is talagang na blow top. Ngayon yung pag blow top dapat tama lang sa elevation, kundi magiging factor din yan ng isang factor din yan para magkaroon ng hindi magandang riding surface. At mamaya explain natin yan guys. Ito ngayon yung binubuhusan 3.8, naka-double din tayo doon sa isang 3.8, naka-clave kabilaan. At yung sinasabi ko nga doon during sa operation, baka mayroon ding mali. At yun ang nagiging sanhi ng pag-fluctuate. So tignan natin guys doon sa paver. Ito yung sinasabi ko guys na sensor na dumadaan sa string line. Dalawa yan magkasunuran. Ngayon kung medyo hindi batak at medyo malayo yung pagitan ng dalawang stick rod na yan, yung persa nito, yung bigat nito kaya niyang idein lalo pag nasa gitna. Tignan nyo guys, oh, may konting galaw. Ngayon kung hindi siya batak, talagang mag-fluctuate at ang pinakamalaking deflation niya ay doon sa pinakagitna ng dalawang stick rod. Ngayon, during operation, nakagawian na ng mga inspector, engineer, foreman nagsusukat dito sa elevation no, itong thickness ng binuhusan. At ang thickness dito ay 30. Ngayon, dahil kung minsan yung sa blow top ay nagkakaroon ng cut or fill, hindi perfect, ang ginagawa halimbawa pag lumampas o kaya umipis doon sa 30, ang inaano doon, tatakot na yung field engineer o na baka hindi makuha yung tamang thickness. Dahil kung consistent mo maraming hindi yung manipis talaga, may tendency guys na hindi mabayaran kasi nga under thickness dun sa required na thickness. So ngayon ang ginagawa, nag-a-adjust ngayon doon sa ready to guys, iniikot ito
itong sensor nito para bumaba or tumaas. Depende dun sa ano. Ngayon, kung taas baba ang gagawin mo doon, siyempre hahabulin mo yung 30 kung 30 man yung gusto nilang elevation. Anong mangyayari guys sa riding surface mo? Kung 29 gagawin mo 30, tumaas ka na ng 1 cm. Ngayon kung 31 naman, natatakot naman kasi mag-overhill, maraming konkreto mawawala. Ang gagawa, pipihin, bababa naman para mahabol lang yung 30. So anong nangyari guys? From 29, 30, 31, bababa. At yung pagbaba naman doon, hindi naman basta-basta bababa agad-agad yun. Dahil nga, may konkreto na tayo sa ilalim. It takes sa mga 1 to 3 meters bago bumaba sa tamang elevation. Ngayon kung yung hindi makapagantay yung nagpapababa, yung pala tumatama naman ng thickness sa kabila, kaya kakaroon ng fluctuation din sa riding surface. Ang maganda nito guys, talagang wala ng galawan kasi ang sensor talaga nito, ang sensor hindi talaga ito nagbabago. Random check ka every 20 meters as recommended sa libro. Ngayon, ano pang isang nakakapekto sa slam din ng konkreto. Kung ang sinusobo mo ay basang-basa, ibig sabihin yung fiber mo, dahil nga may bigat din yan, although meron tayong sensor, magaan, ibig sabihin hindi siya nag-i-effort, talagang maganda kung medyo basa siya. Kung basang-basa naman talagang ano. Tapos masingitan mo ng tuyo, doon naman yung time na may kakaroon ka ng mas mabigat na persa na itutulak yung fiber pataas. So kung yung mga 1 cm na difference, meron din yon. Kaya ang advice dito is maganda yung consistent ang slam. Kung hindi, dahilan din yon para magkaroon ng fluctuation doon sa ibabaw. Kung basa yung fiber, okay lang. Pagka nalagyan mo ng tuyo, ang force pataas yung sa fiber. Kaya't mahalata yan guys doon sa mga trackpad niyan. Once na yung mga trackpad ay may makikita mong kakaroon ng slippage, yung parang nag-slip siya, ibig sabihin tuyo yung halo at nagkakaroon ng ano. So yun lang guys sa during operation. Kaya dapat slam, then yung sensor hindi na dapat nagtataas. So yun guys ang ating update at sana may natutunan. Sundan nyo sa susunod na natin yung regarding naman sa sensors o sa equipment kung meron naman talaga problema doon para maging natagtag. So sana nakatulong ito. Magandang hapon.